Inquiring of the Lord, Prayer and Fasting ng January, ang tinalakay po natin ay tungkol sa buhay ni Haring David. Ano po? Kung paano sa kanyang pagiging hari, siya ay humingi ng gabay sa Panginoon. At hanggang sa ipasa niya ang gawain niya sa kanyang anak na si Solomon, ay ganun pa rin ang gawin ni David. Ano po? Hanggang sa si Solomon ngayon ang ating pong pag-uusapan. Dahil ang ating pong babasahin ay mula sa Aklat ng Kawikaan. Ano po? So, pero bago yon, 2026 is the year of insight. Everybody say, year of insight. Ibig sabihin, the year of wisdom. Siguro sabihin nyo, dapat noon pa. Dapat noon pa tayo humingi ng wisdom. Ano? Pero ang paghingi ng wisdom sa Lord ay hindi walang tigil. Ano po? Ito ay tuloy-tuloy na paghingi dahil araw-araw tayong gumagawa ng mga desisyon sa ating buhay. Amen? At kailangan natin ng wisdom ni Lord para hindi tayo magkamali. Amen? So, may mga tinatawag pong life questions. Mga tanong sa buhay na minsan alam nating sagutin, pero malimit, hindi ho natin alam kung paano sagutin. Amen? At kaya ang title ng ating pag-aaralan ngayon ay, Is That Your Final Answer? Ano po? Dahil sa ating mga questions sa buhay, kung alam niyo po yung larong Who Wants to Be a Millionaire? Sino nakakaalam nun? Wala? So, yung Who Wants to Be a Millionaire, ang local nating host ay sino? Si Christopher De Leon, right? So, kasi ako po, personally, paborito ko talaga yon. Kasi yung mga trivia questions, gusto kong malaman. So, sino yung hindi nakakaalam ng laro na ito? Yung sumagot na alam, dalawa lang. Yung sumagot na hindi alam, wala rin. So, saan ba talaga kayo? Ano po? Bago tayo pumasok sa ating babasahin, dun sa larong Who Wants to Be a Millionaire, meron doong tinatawag ng mga lifeline. Ano po? Lifeline. Ibig sabihin, sa panahon na tinatanong yung contestant ng host, ay pwede siyang magkaroon ng lifeline. Kung sigurado na siya sa kanyang sagot, pwede na siyang pumili. Pero pag sinabi niya, can I use my lifeline? Ibig sabihin, meron siyang tatlo na pwedeng gamitin para makapili siya ng tama. Ano po? So, yung lifeline na yon ay dapat dependable. Ano po? Whether win or lose. Sa larong yon, ang unang lifeline, call a friend. O, alam nyo na yon. Right? And then yung number 2 is, hindi pa, yung ask the audience. Right? Yung lahat ng nasa audience, meron silang pipindutin na A, B, or C. And then magtatali yun sa board. Kung kayo lahat ay boboto dun sa tanong, ano yung pinakamaraming sagot? So, yung contestant, kung maniniwala sa audience or not, depends upon him. Right? And then the last lifeline doon ay, ano yung last lifeline? Yung 50-50. Yung 4 yung questions, 2 aalisin. Para 2 na lang yung kanyang pagpipilian. Amen? So, in these lifelines, ang kailangan ng contestant ay ang kanyang trust o tiwala sa kanyang friend na tatawagan, sa audience, at saka dun, sa dalawang nandun. Trusting is instinct. Kung alin dun sa 2 ang kanyang tamang sagot. Amen. Sa ating pong buhay Kristiyano, napakarami po nating tanong, yung sinabi ko po kanina. Pero, lagi natin sinasabi sa church, ang kailangan lang naman natin, magtiwala sa Panginoon. Amen? So, sinasabi natin, magtiwala ka lang kay Lord. Pag kunyari, merong mga problema, kapatiran, o ikaw mismo, sinasabi mo sa sarili mo, magtiwala ka sa Lord. Pero ano ba yung pagtitiwala sa Panginoon? Amen? Tayo po'y tumayo at basahin natin ang Proverbs chapter 3. Okay. Chapter 3, basahin po natin, mula sa verse 1. So this is a very common chapter.
Pero hanggang verse 12 muna natin basahin. Ano po? Sabi dyan in English, "My son," sabay-sabay po tayo, "do not forget my law, but let your heart keep my commands. For length of days and long life, and peace they will add to you. Let not mercy and truth forsake you. Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart, and so find favor and high esteem in the sight of God and man. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. It will be health to your flesh and strength to your bones. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. It will be health to your flesh and strength to your bones." "Honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. My son, do not despise the chastening of the Lord, nor detest His correction. For whom the Lord loves, He corrects, just as a father the son in whom He delights." Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po makakaupo. So, today we study about saan nga ba galing ang wisdom. Ano po? Ang aklat ng kawikaan ay aklat ng karunungan. Ano po? Ito ay sinulat po, na marami dito ay sinulat ni Haring Solomon. Ano po? Na anak ni Haring David. So, ito ay nasulat niya sa panahon, maaring ng kanyang mid-age. Ano po? So, because all the wisdom, kung tatandaan niyo po, ang hiningi po ni Haring Solomon sa Panginoon, bago niya pagharian ng bayang Israel, sabi ng Diyos, "Anong gusto mo?" Ang hiningi po niya ay walang iba kundi ang karunungan. Amen. Kasi, during that time, bata pa po si Haring Solomon. At ano po yung regalo sa kanya ng Diyos? Karunungan. Kaya naman sabi ng Panginoon, dahil karunungan yung hiningi mo, lahat ng bagay idadagdag sa iyo. Amen. Kayamanan, karangalan, kagwapuhan, lahat ay ibibigay sa iyo. Amen. Dahil karunungan yung kanyang hiningi. Amen. So, that in these verses, makikita natin na napaka-familiar. Ano po? Actually, yung trust in the Lord, nasa kanta, nasa jeep, nasa t-shirt, nasa notebook. Saan pa ba natin yan nakikita? Pero, ang tanong po sa umagang ito, saan ba natin makukuha yung tamang pagtitiwala? Walang iba kundi sa karunungan na nagmumula sa Panginoon. Amen? So, saan galing ang wisdom? Number one, wisdom only comes from the Lord Jesus Christ. Amen. Ang karunungan ay nagmumula sa Panginoon. Amen? Sabi ng verse 5, trust in the Lord. At hindi lamang po trust in the Lord, with all your heart. Diba? Buong puso daw ng pagtitiwala. Kaya po, si Solomon, ang pinagtiwalaan talaga niya, walang iba kundi ang karunungan ng Diyos. Amen? Hindi niyo ba po naisip? Kung hari ka, siguro ang una niyang naisip, mansyon o palasyo ang kanyang hingin o mga tao. Pero ang hinihingi niya sa Panginoon, karunungan. Bakit? Kasi aral siya sa kanyang tatay na ang karunungan ng Diyos ang tanging mapagkakatiwalaan. Amen? Kaya sabi po dyan, kaya huwag kang magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga ay alalahanin upang ikaw ay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Amen. So, tinuturo po ng Proverbs na ang tao ay may access sa karunungan ng Diyos. Amen? Na ang tao, pwedeng bigyan ng karunungan ng Diyos. At hindi niya ito kailangan hulaan. Kailangan lamang niya humingi at ibibigay ng Diyos. Amen? Kaya sabi po ng James chapter 1 verse 5, if any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him.
Ang sino man daw po na nangangailangan ng karunungan, wala siyang ibang gagawin kundi humingi sa Panginoon. Amen? Kaya nga sabi din ng Biblia, if we call on the name of the Lord, we will be saved. Amen? Ang ating kaligtasan, pwede nating ipagkatiwala sa Panginoon dahil sa karunungan na sabi ng Panginoon, ang tatawag sa Kanya, Kanyang ililigtas. Amen? Amen? So wisdom comes only from Jesus Christ. Amen. Sabi po ng Kawikaan 2 verse 6, for the Lord gives wisdom, and from His mouth come knowledge and understanding. Amen. Alam niyo po, ang una kasing lifeline ng isang contestant doon sa game na yon, call a friend. Amen. Now, he cannot call etong friend na to, bago pa man yung contest, na-orient na yan ng show, na ikaw yung napili ni Sister Nika na tawagan. Mamaya, pag nag-lifeline siya ng call a friend, ikaw yung tatawagan, kaya nakaready yung phone mo. So, yung friend na tinatawagan, isang ring lang, talagang kalimitan, sumasagot na. Amen? And then, alam niya na yung kanyang kaibigan ay contestant sa Who Wants to be a Millionaire. Amen? Alam niyo po ba, na ang Panginoon, isang tawag mo lang, sasagot agad sa'yo. Amen? Kasi alam ng Diyos na ikaw at ako naglalaro sa laro ng buhay. At may mga bagay na hindi ko tayo alam. Amen? So, how can this friend be called by the showman? Is because he has a personal relationship with his friend. Amen? Ganun din po ang Diyos. Bago tayo maging kaibigan ng Diyos, kailangan makabuo muna tayo ng personal na pakikipagrelasyon sa Diyos. Amen? Tas ang kamay na may personal relationship na sa Panginoon. Amen? At itong kaibigan natin, bago natin tawagan, kailangan muna natin ang interaction sa Kanya ng matagal. Na laging may communication tayo sa Kanya. May mga nakasama na natin siya, kilalang-kilala na natin siya, kaya pwede natin siyang tawagan. Amen? Amen? So that in every decision we need to make, we can call on Jesus Christ. Amen. Pero hindi ho natin siyang mapapagkatiwalaan o ang kanyang karunungan kung wala ho tayong relasyon sa Panginoon. Ang pinakamainam, ang Diyos, palaging nagbubukas ng linya para kahit sino man na gustong makipagrelasyon sa Kanya, available na available ang Panginoon. Amen? Amen? So that, alam niyo po yung contestant, tatanungin siya ng host, bakit yun ang tatawagin mong friend? Sasabihin niya, kunyari, ang question ay biology. Kasi ano yan doktor yan or scientist. Kaibigan ko siyang matagal. At kami ay galing sa ganito. Nakilala ko siya, magaling siya talaga dyan. So he builds up the friend in the show. And he takes trust because nagkasama na sila. Amen? Alam niyo po, kapag nakasama natin ang Panginoon, nakakasama natin ang Panginoon, tiwalang-tiwala tayo sa Panginoon, na anumang bagay na itatanong natin sa Panginoon, willing sumagot ang Diyos sa atin. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Can you remember King David? When he was king, palagi siyang nag-i-inquire sa Panginoon. Kung alam niyo po, si Haring David ay maraming tinalong kaharian at hari. Marami siyang na-overcome. Marami siyang nasakop. But at every point in the life of David, almost palagi siyang nag-i-inquire sa Panginoon. Palagi niya tinatawagan ang Panginoon. Hindi muna siya tumatawag sa iba, kundi nag-i-inquire muna siya sa Diyos. Amen. And most times, at almost every instance, bawat battle na tinatanong ni David, na nanalo siya kasi tumatawag siya sa Panginoon. In planning, in strategies, in implementing, palaging si Lord ang tinatawag ni Haring David. Amen. So, call a friend. Ang friend natin, ang Panginoon, hindi ho tayo ilalaglag. Sabihin mo nga sa katabi mo, wag mo akong ilalaglag. Because may relationship si David kay Lord. Amen. Solomon had relationship with the God of Israel. So Solomon knew the wisdom of God will never fail him. Amen. From the building of the temple to the reigning in Israel for so many years, Solomon has proven
the wisdom of God is supreme. Amen? So that, alam niyo po, importante talaga na kilala natin ang Panginoon. Amen? Kasi alam niyo po, pag hindi natin kilala ang Panginoong Jesus, nandun tayo sa confusion. Papatotoo ko lang, nung ako ay college, syempre, religyosa po ako. Baka kagaya niyo rin ako nung una. So sa ating reliyon, ang dami kong tinatawagan. Amen? Friday, Quiapo, St. Clair Tuesday, St. Jude Thursday, Wednesday, Baclaran. Bukod pa yung mga kung ano-ano pa. Ano po? Na, nung pong sa CPA board exams, ang dami ko pong tinawagan, dami pong tray ng itlog na aka na ipamigay sa mga ano, matawag doon, yung mga dinadalang mga itlog. At yung aking pencil, ilan na yung nag-wisik doon ng tubig na holy water. So ako ay nanaman sa sarili kong karunungan. Pero unang araw pa ng unang exam sa CPA board, alam ko nang bagsak ako. Kasi, nung araw na yan, sabi ko, ba talagang pinagtitiwalaan ko? Si St. Clair, si St. Jude, o si Jesus? Pero alam niyo po, sa licensure exam for teachers, ako po ay literally umiyak sa Panginoon doon. Kasi nasa 300 questions pa, parang wala nang isang oras ang natitira po sa akin. Kasi may mga nangyari sa akin ng umaga na talagang yung health ko, hindi ko akalain, sobrang hilo ko. So literally po akong umiyak sa Panginoon noong time ko ng licensure exams for teachers. Alam ko po na hindi ako papasa, pero umiyak po ako. Pero sabi ko sa Lord, Lord, kung gusto mo akong maging teacher, papapasahin mo ako, hindi sa ganang galing ko, kundi sa'yo. At ngayon, kilala na kita, tinatawagan kita. Amen? Kaya, praise the Lord, nakapasa naman sa biyaya ng Panginoon. Bakit? Kasi tama ang tinawagan ko. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So that, alam niyo po, ang Panginoon, ang uri ng kaibigan na gusto ka palaging pumasa o manalo. Amen? So when we call Him, the intention of God is to let us win. Amen? Na palaging ikaw, pag tumawag sa Panginoon, hindi ka niya ilalaglag. Ipapasa ka ng Diyos, itatama ka ng Diyos, papapadalunin tayo sa buhay natin. Amen? And not only did Jesus win us in this life, pero ibinigay niya sa atin ang jackpot na eternal life. Amen? Pumalakpak yung may jackpot na eternal life na sa Panginoon. Hallelujah! So that wisdom equals Jesus Christ. Amen. Ang pagtitiwala po pala sa karunungan ng Diyos ay ibig sabihin, pinipili mo palagi si Jesus at hindi ang iyong sariling karunungan. Kaya sabi dyan, no Christ, no wisdom. Kapag kinalala natin si Kristo, kinikilala natin ang tunay na karunungan. Amen. Alam niyo po, ang mundo, marami pong karunungan ngayon. Ito po yung era na ang karunungan ng tao o kaalaman ng tao ay sobra-sobra. Amen. Yun nga lang Zoom eh. Pag nasa Zoom tayo, pwede ko kayong dalhin sa ibang room. Mamaya, dalawa na lang kayong magkasama. Dati hindi pa nangyari yan. Amen. So ngayon, ang mga kotse, walang driver. Alam niyo po yun? Right? Sasakay ka lang, ilalagay mo lang kung saan ka pupunta, nagsasalita, ititigil ka na sa tamang pupuntahan. Amen. Yun ay kaalaman. Amen. Pero ang karunungan ng Diyos ay hindi lang ho dito sa mundo, kundi ito ay eternal, with an eternal perspective. Kaya po, without Christ, we have no wisdom. Amen? No Christ, no wisdom. No Christ, no wisdom. Amen? So, and that is the lifeline that we have with Christ. Amen. Kung gaano mo kakilala si Kristo at ang kanyang karunungan, ganon ka papapagtagumpayin ng Panginoon. Kaya sabi po, trusting God means leaning on Christ. Alam niyo po yung leaning? Sasandig ka, para nga nakasandal sa pader. Amen? Kasi yung weight of your body, weight of your sorrows, weight of your worries, ay isinandig mo na sa isang mas matibay na sandigan. Walang iba kundi ang karunungan ng Diyos. Amen? Amen? Praise the Lord. So that our life before Christ
nung tayo ay wala pa sa Panginoon, hindi pa natin kilala si Kristo, ako, batang hamog, gabi na matulog, nasa lansangan, kung ano nung ginagawa, right? Di ako nag-aral ng ayos ng college, nagbabanda ako, kung saan ako pumupunta, right? So, kaya naman, wala pong karunungan, amen? Walang vision, amen? Pero tayo ngayon, na nasa Panginoon, ina-expect ng Diyos, meron na tayong kaalaman kung paano natin gagamitin ang ating buhay, amen? Ang ating oras, ang ating talento, kung saan natin dadalhin, yun ay dapat guided by the wisdom of God. And what do we do now? We give our lives to God. We give our service to God because yun ang tama nating dapat gawin. Amen. Alam niyo po that our dependence on Christ is the safest. Amen? Sabihin niyo po, safest. Because we do it by faith. Amen. Ginagawa natin ito, sabi ng verse 5, trust in the Lord with all your heart, with all your faith, with all your wisdom, with all your trust. Ibinibigay natin sa Panginoon yung ating pamumuhay. Amen. And we do it by prayer. Amen. In all your ways, acknowledge Him. Na bago tayo gumawa ng decision, we always inquire of God. Amen. Napakainam po kung bawat isa sa atin, palaging nagtatanong muna sa Diyos bago gumawa ng mahalagang desisyon. Amen? Lord, ako po ba ay magpapasok sa semester na to? Ako po ba itong kukunin kong kurso? Amen? Kasi nung unang panahon, kapag ang isang kabataan talaga, kagaya ko, wala pong vision, walang pang pangarap, di mo alam, susunod ka lang sa iba, pero wala kang alam na malinaw mong gagawin pagkatapos mo ng college. Ito ba yung mapapangasawa ko? Amen? Ito ba ang magiging trabaho ko? Amen? Ako po ba, Panginoon, ay pwede sa ministry mo? Ano po bang pwede kong gawin sa ministry? So lahat ng bagay ini-inquire sa Panginoon. At doon tayo pinapapanalo ng Panginoong Yesus. Amen? Praise the Lord. Number 2, wisdom is found in Jesus Church. Praise God. So, alam niyo po, doon sa Lifeline, sinasabi ko sa inyo, doon ang crowd, may say. Amen? Sila doon ay pinapapili. So may tanong doon, A, B, C, D. Tapos lahat yung mga nasa crowd or audience, sila ay sasagot. Kung A, marami ang A o marami ang B. Siyempre, itong nandito sa contestant, maniniwala siya. Amen? Kalimitan, kapag ka marami yung nagsasabi na ito yung dapat mong gawin, naniniwala agad tayo. Amen? Hello? Pero, ang binibigay sa atin ng Diyos ay hindi audience, hindi crowd, kundi church. Amen? Amen? Dahil ang majority, hindi ho lagi tama. Amen? Ang isang example niyan is in Numbers chapter 13. Noong ang mga Israelita ay papasok na sa lupang pangako, 12 tiktik po ang isinugo ni Moses. Nung sila'y pumasok doon, ilang araw sila doon, nakita nila kung gaano kayabong yung mga ubas. Sabi ni Joshua at ni Caleb, it was a land flowing with milk and honey. Pero sabi ng 10, nako, hindi tayo pwedeng pumunta dyan. Kasi ang lalaki nila. Hindi natin sila kayang gupuin. 10 versus 2. Pero ang tunay, ang pinapagawa ng Diyos, through Moses, the leader, is to overcome the land, to conquer the land. However, it is, kayang-kaya nila kasi yun ang lupang pangako ng Panginoon. Amen. So the point here is, the majority is not always right. Amen. May decision po tayo sa ating buhay. Akala nga natin, yun ang tama kasi yun ang sabi ng marami. Amen? Pero again, ang point dito, hindi Vox Dei, Vox Populi, alam niyo po yun. The voice of the people is the voice of God. Hindi po yun biblical. Amen? Kahapon sabi ko, pero Vox Dei, Vox Populi The voice of God is the voice of the people. Sinasabi mo natin yan sa election. Right? Na kung ano yung puso ng majority, yun talaga yung puso ng Diyos. Pero hindi mo siya biblical. Amen? Kasi ang Diyos pumipili ng leader.
Amen. Ayon sa kanyang pamantayan. Amen. Naalala niyo si Haring David, pinili siya among many. Amen. Sabi even ang kanyang tatay, si Jesse, akala niya yung pinakamatigas niyang anak ang pipiliin ni Propeta Samuel. Pero sabi ni Propeta Samuel, ang Diyos tumitingin sa puso, hindi sa appearance. Amen? So, in this case, wisdom is found in Jesus' church. Iba ang majority ho hindi ang church. Kasi kung majority ay ang church, sana, sigip na sigip tayo dito. Amen? Pero tayo yung church, the little flock of God. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, sa dinami-dami ng tao sa San Jose o sa Lipa, isa yan sa pinili ng Panginoon maging bahagi ng church. Amen? Praise the Lord. So that sa church or sa group, hindi lahat ng tao dapat tanungin. Amen? Jesus was not democratic. Amen? So this group of people is called the church. And the church is here to help the people to do the right decisions. Alam niyo po ba na kaya po tayo sumasamba sa church pag Sunday? Sunday service is just one of the ministries of the church. Dahil ang pagsamba, paglinggo, ay ginagawa natin para sumambat magpasalamat sa Diyos. Amen? Pero hindi lang ho ito yung dapat ginagawa ng simbahan. Amen? Kasi ang simbahan dapat magturo ng tamang decision sa ating lahat para hindi ho tayo mamali at tayo'y manalo. Amen? Amen. So that dito sa Matthew chapter 16, verses 16 to 19, yan yung nilagay kong verse. Kasi yan yung foundational verses na kung saan po, sabi dyan, let's read all together. Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." Then he warned his disciples not to tell anyone that he was the Christ. In this story in Matthew 16, there were Pharisees and Sadducees. Lahat sila nagtatanong, sino ba tong Kristo na to? Lahat sila, they were trying to demean Jesus Christ. But in these verses, sabi ni Jesus sa kanyang little flock of disciples, kayo, sino sa tingin niyo ako? Right. Among these 12, Peter stood up and he said, "You are the Christ, the Son of the living God." Sabi ni Jesus, ang katotohanan ito ay hindi natutunan mo sa mga tao. Amen. Amen. Kundi inireveal ito sa iyo ng Diyos. Amen. Therefore, because these foundational verses is the start of the Church of Christ. Amen. First mention of the church in the Bible was in Matthew chapter 16. Na dito nireveal ng Diyos ang kanyang puso na ang kanyang ginagawang mission is to prepare the church for the work of the kingdom of God. Amen? At sabi ni Jesus kay Peter, hindi tao ang nagturo niya sa iyo, kundi ang Diyos. Amen? That every time the church gathers, listening to the Word of God, hindi po ang preacher ang nagbigay niya sa iyo. Ginagamit lang ang mga preacher, kundi ang Diyos ang nagtuturo sa atin. Amen? 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 So, kaya, ano ang church? Ang church ay napakahalaga. Tandaan natin, kaya ho tayo may church kasi ito ho yung gusto ng Panginoon. Nung italaga ng Panginoong Hesus ang mga disipulo para simulan ng simbahan. By the way, these verses is often misinterpreted. Sabi po nila, si Simon Pedro ang may hawak ng susi ng langit. Kaya pag namatay ang isang tao, ang una mong makikita si San Pedro na may dalang manok. Hindi ho yun biblical. Wag ho kayo maniniwala. Amen. Hindi rin ho totoo na si Peter ang first pope. Hindi ho yan biblical. Amen. Peter was leader of the church, but the first leader of the Jerusalem church
was James, the brother of Jesus. Amen. So, ang church, hindi ho audience. That's why wisdom is found in the church. Kasi ang audience, kagaya dun sa again, crowd lang yan eh. Iba-ibang isip niyan. Iba-ibang orientation. Iba-iba ang pagtingin sa Diyos. Iba-iba ang pagtingin sa buhay. Pero sa church, dahil may wisdom ng Panginoon ang iglesia, para ho tayong pamilya. Amen. Tapikin mo ang katabi mo, brother, sister. Pamilya tayo. Amen? And also, in the church, sa audience, ang audience, brothers and sisters, nagtitipon lang yan para sa gathering. Amen. Amen. Pero ang church, nagtitipon para sa fellowship. Ibig sabihin ng fellowship, koinonia, is the mingling of the lives of people. That you can pray for your brother and sister because you have a heart for him. You have fellowship with him. Meron kang concern sa kanya. Hindi ka audience. Ikaw ay church family. Amen. Amen. That's why we can get wisdom from one another. Amen. Alam niyo po, sa pangyayari nga sa buhay ng bawat isa sa atin, marami tayong matututunan eh. Amen. Amen. Makikita natin, mga kapatiran natin, kahit minsan, namatayan na sila, pero masigasig pa rin sila. Amen. At yan ay encouragement sa atin. Amen. Ang buhay hindi natatapos, kundi nagpapatuloy ang buhay natin na masigla sa Panginoon. Amen. Now, ang audience, para lang po daw yung bato na tambak ng bato. Pero ang church, temple of God. Amen? Amen. So, yun yung kaibahan yan. Amen. So, at alam niyo po, ang mga preacher, brothers and sisters, hindi po kami na-ordain para pasayahin kayo. Dapat alam niyo po yun. Preachers are not ordained to please the people. We are here to give instruction from the Lord. Amen. Kaya masakit man yan, matigas man yan, tayo po'y magpaturo sa Panginoon. Because preachers are ordained, pastors are installed to build the church. Amen. Amen. That's why, brothers and sisters, ngayon 2026, we want to see you the focus of our ministries. We have Sunday service. It's part of our edification. Amen. So, kaya Sunday service, ginaganda ng music team ang kanilang kanta kasi we want to be excellent in doing it for God. Amen? We have worship, we have K-group meetings, and we have quality preaching. Amen? And now, we also have home visitation. Forward. We have home visitation, we have family education, and we have the school ministry starting this year. Now, the home visitation po, is our ministry of evangelism o pag-abot sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Amen? Amen? So, that, meron na tayong mga schedule. Wala pa lang po dyan ang mga volunteers. Pero hopefully, sumama po tayo kasi sa pagsama natin, kakamit tayo ng iba-ibang tao. Amen? Nakikita natin ang pangangailangan ng iba sa Panginoon. So tayo na may Kristo na, we need to share Christ to them. Amen? Amen? Alam niyo po, nitong huling araw, sila Sister Mabel, nawalan sila ng mahal sa buhay. Amen. Praise God if you were there. So, sa mga panahon po na ganon, napakahalaga ng pag-visit sa bahay. Amen? Kasi part ng evangelism yan. And praise God, we were able to preach to some people na nandoon. Amen? Sa tunay, kapag nasa patay, pribilehiyong mag-preach kay Kristo. Amen? Kasi doon nila naririnig ang salita ng Diyos. Amen? Siyempre, hindi naman natin ipinapanalangin na laging may mamatay. Amen? Pero, itong bagay na ito ay pribilehiyo pa rin ng Kristiyano. Amen? Ganon kabuti ang Panginoon. Amen? So, praise the Lord. And then we also have family education. Yung family education natin, 1 hour lang yan, starting Friday. We have class 10 to 11. Yung van po natin, gagawa ng paraan ni Kuya Arnold ng mag-pick up ng mga moms from dito kasi yung iba dito nakausap na namin. And some doon
na dadalhin sa Kalansayan. Just 1 hour every Friday. We will start 10 sessions for batch 2. Ang goal po natin, may share po yung salita ni Lord. Amen? At tungkol sa kung ano ang kagustuhan ni Lord sa family. Kasi po, taas po ang kamay dito nang walang problema sa pamilya. Taas po ang kamay. Now, taas po yung kamay na pwede nyo sabihin, sa lahat ng aking dala, pamilya ang pinakamahirap. Taas ang kamay. Dalawa pa yung kamay ng iba, no? How about yung iba? Nahihiya? Yes, kasi kaya naman po, ito po yung tunay kaya po talaga marami po sa atin may problem sa family ngayon ay dahil po hindi tayo nag-aral ng family education. Amen? Nag-asawa tayo nang hindi natin inaral kung paano maging nanay, tatay. Naging nanay, tatay tayo, hindi natin aral kung paano mag-alaga ng bata. Amen? Kaya naman nagagalit si nanay kay tatay kasi hindi alam ni nanay na ang role niya ay ganito. Amen? Kaya maraming nanay hindi nagsasubmit din sa asawa. Amen? Pumalakpak na yung tinatanggap na tong aral na to. Pinasalig ko. So, alam niyo po yung church natin, sana dito tayo maggaling. Ano po? So, we say, when they hear our church, they say, they are in family education. Ano po? We don't want to do what other churches are doing kung wala naman po yun sa katuparan ng Great Commission ng Panginoon. Amen? And then, come April, in the Lord's will, we'll have a little school ministry. Hindi po to yung malaking school na ine-expect nyo na marami estudyante or pero magsisimula tayo sa maliit. Amen? Kahit may 5 bata dyan, may 5 magulang, tuturuan po natin sila sa tinatawag natin God's Creative Camp. Amen? Lahat po ng bagay nito ay wala pa po sa lahat. Kaya lagi tayo nag-i-inquire sa Lord. Ang pinakamahalaga, mayroon tayong desire na gawin ang kalooban ng Panginoon. Amen? As a church. Amen? Sabi po ng Hebrews 10:25, let us not neglect our church meetings as some people do, but encourage and warn each other. Sabay-sabay natin basahin. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita mong malapit na ang araw ng Panginoon. Amen? Because trusting God means choosing the church of God. Amen? Na pinipili mo palaging unahin ang simbahan ng Diyos. Amen? Amen? Ang Sunday service po is for fellowship and worship. Discipleship is for learning God's Word. Amen? And we are reminded sa discipleship kung paano natin gagamitin ang ating buhay. Amen. Praise the Lord dahil pinili mo ngayon manambahan sa Panginoon. In-overcome mo lahat ng katamaran, lahat ng puyat, in-overcome mo lahat ng tampo mo, in-overcome mo lahat ng pagod mo dahil pinipili mo si Kristo at ang kanyang simbahan. Amen. And wisdom is in the church of God. Hallelujah. Amen. Taas po ulit ang kamay ng gustong pumunta sa langit. Oh, yung iba. Ay, unong iba? Ha? Ay, hindi ka na pumunta sa langit? Wala, taas ang kamay na gustong pumunta sa langit. Leia, nag-aatubili ka pa. Bumaba ang kamay. Pakaisipin po natin, brothers and sisters, yung mga nasa likuran, pwede po ba kayong matamang makinig dito? Kung sinasabi natin gusto natin pumunta sa langit, if we want to go to heaven, and we say that, it's our goal. Wala ko ditong taong ganito. Ay, ako talaga sa impyerno. Gusto ko pumunta sa impyerno. Wala akong ganon. Amen? Kahit bukayin ang bibig mo, ang gusto mo langit. Amen? Amen? Kasi we are believers. Amen? And kung hindi pa man ikaw nagsisimula ng relationship mo sa Diyos, the fact that you're here, gusto mo nang simulan ang relasyon mo sa Diyos. Amen? Now, mas marami tayo na believers. Amen? Pero ang tanong,
Bakit? Kung gusto natin pumunta sa langit, at alam natin na ang makakasama natin, yung katabi mo ngayon, tayo magkakasama sa langit, bakit mas marami kang oras sa mga taong wala sa simbahan? Bakit naiinis ka kay sister or brother? Ba't ayaw makita si pastor? Bakit ayaw mo makinig ng salita ni Lord? Amen? Eh, 2 oras lamang every Sunday. Hindi ka palagi nakakadalo. Brothers and sisters, in each day of the week, we have 24 hours. We have 7 days. 2 oras lamang ang hinihingi ni Lord. So minsan, na-overcome pa tayo ng ating puyat, pagod, hindi natin maibigay sa Panginoon. Amen. Tandaan po natin, sa eternity tayo magkakasama-sama. Amen. Amen? Ang eternity po, hindi 1 million years. Kaya kung inip na inip ka na sa Sunday service, hindi ka pwede sa langit. Kasi ang katabi mo, nandun yan, gusto niyang pumunta. Amen? So, kung ayaw mo doon, hindi naman, lahat naman dito gusto talaga eh. Amen? So, but, isipin po natin yon. How we spend our time on earth are all preparations for our life in eternity in heaven. Amen? In fact, ang ating pagsamba, imagine nyo, sa langit kasi, sabi doon, walang hanggang pagpupuri. Amen? Eh dito nga lang, isa, 2 kanta eh. Tamad-tamad na natin magtaas ng kamay. Amen? Mahirapan po tayo kung hindi tayo magsasanay. Amen? At ang pinakamahirap baliin ay mga bagay na nakasanayan ng mali. Amen? But praise God, nakasanayan natin dumalo sa pagtitipon ng simbahan. Therefore, we have wisdom from the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Now, number 3, wisdom is drawn from His Word. Sabi po ng Deuteronomy 8 verse 3, He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your fathers had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Sabi diyan ng verse 3, ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ang karunungan ay nagbubuhat sa Kanyang salita. Amen. Amen. Dahil dito, sa salita ng Diyos, 2 yung bagay na natututunan natin. Ano yon? Yung plano ng Diyos para sa atin at plano ng kaaway para tayo matalo. Amen. Yung plan of God to let us win and the plan of the enemy to make us lose the game of life. Amen. Amen. So, alam niyo po yung sa game, Who Wants to be a Millionaire, the third lifeline there is tinatawag nilang 50-50. Ibig sabihin, 2 na lang yung pagpipilian nila doon. Ano po? At doon, talagang win or lose. Ibig sabihin, sa isip ng contestant, ipapanalo niya to or matatalo siya kapag ka namali siya ng choice. Amen. Ganun din sa buhay. Ano po, kalimitan, 2 lang naman talaga yung pinagpipilian natin. Naniniwala ko kayo? Laging 2 lang yan, tanong na yan. Number 1, kung susunod ka sa Diyos o susuway ka sa Diyos. Amen? But minsan, hindi din ganun o kalinaw. Kasi meron tayong mga detalyadong steps na minsan hindi natin kayang arokin ang meaning. Pero ang pinakamaganda, binigay mo sa atin ang salita ng Diyos. Amen. The Bible is a gift from God and our manual for help. Amen. Sabi po ng 2 Timothy 3:16-17, kasi si Timothy noon ay batang pastor. Sabi ni Paul sa kanya, wala kang ibang gagamitin. Wala kang ibang pagkukunan ng wisdom sa iyong pagpapastor, sa iyong paglilid sa simbahan, sa iyong pamumuhay, kundi ang salita ng Diyos na magagamit sa 4 na bagay. Teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work.
Ang Diyos ay nagbigay na ng manual para ang tao ay maging marunong. Ang kailangan na lamang ay kanyang, ano dapat sa Bible? Kanyang basahin. Amen? Amen. Kaya nga po, dito sa, like I put here a question. Ayaw? For example, nasa game tayo. How can we live long and wisely? Paano tayo mabubuhay ng mahaba at ng may karunungan? A. Anong nandyan? By having a lot of money in the bank? Right? So, dahil marami sa atin, alam natin yan eh. Right? Kaya lang sabi ng Biblia, karunungan ng Diyos, ano sabi doon? Sa Matthew chapter 6 verse 10, do not lay up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust destroy and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven. Amen? Yes? Or B, by having a lot of food in the refrigerator. Akala natin mabubuhay tayo na matagal pag marami tayong pagkain. Di ba? Yun naman talaga eh. Kaya nga, lagi natin iniisip anong handa, anong lulutuin. Kasi nasa isip natin, baka mamatay tayo pag hindi tayo nakakain. Amen? Kaya lang ano sabi ng salita ng Diyos? Ano sabi ng Biblia? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Because even Jesus, He fasted for 40 days and 40 nights without anything. At siya'y nabuhay. And He was victorious in His ministry. Dahil inuna niya ang salita ng Diyos. Amen? And or, sabi diyan, by every word that comes from the Lord. Yung ba? Yung ba yung sagot nyo? Sa pamamagitan ng bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Tingnan natin mamaya. Or letter D, by having many friends who satisfy my every desire. Kailangan natin ng maraming kaibigan para sa ating social well-being. Kasi ang mga kaibigan nagpapasaya sa atin. At kung saan tayo dali ng ating kaibigan, yun din ang ating pupuntahan. Amen? Kaya lang sabi ng Bible, ano sabi ng Biblia? Do not be deceived. Bad company corrupts good character. Amen? Kaya ang karunungan ng Diyos, nandyan lagi. Yung choices po na yan, napili kong ilagay. Kasi yan naman talaga palagi, yung gumugulo sa ating isipan. Amen? Anong gagastusin? Anong ibabayad? Anong kakainin? Amen? Sino sasamahan? Saan pupunta? Amen? Now, in the game, Who Wants to Be a Millionaire? Pag 50-50, dalawa yung inaalis dyan. Amen? Now, ako yung nag-alis ng dalawa. Inalis ko dyan yung dalawa. Yung less, kasi alam ko naman, hindi nyo sasagutin yung B. Right? O yung D, hindi nyo rin sasagutin. Now, 50-50. How can man live long and wisely? A, by having a lot of money in the bank, or by every word that comes from the Lord? Ano sagot nyo? Is that your final answer? Yes! Is that your final answer? Yes! Alam niyo, yung host palaging binibigyan ng chance na magpalit ng sagot yung contestant. Nililito niya. Binibigyan niya pa rin ng kung ano-ano information. Right? Now, the Lord is asking us right now, in our mind, in our wisdom, final answer ba that by every word that comes from the mouth of the Lord ang ating sagot? 50-50. Yan ho palagi ang ating source ng pagkatuliro. Kung minsan ho, tulala tayo pag wala na tayong pamasahe. Amen? Tulala tayo pag nandiyan na si Judith. Ang batelek, ang tubig, ang bill ng internet. Right? So, that we will say it's letter C. Amen. Pero alam niyo po, this is a challenge and an encouragement and an awakening. Kung letter C po ang sagot natin, dapat may dala po tayong Bible. Nasaan po ang Bible ninyo kung yan po talaga ang final answer nyo? Yan po ba? 2026 na po! Magdala na po tayo ng Bible. Sa bahay nyo, ang Bible iniipis lang. Dalhin nyo po.
Kasi we want to teach the young people that the Bible is supreme. The wisdom of God is supreme. We cannot live without the Bible. Kahit di tayo mag-almusal, wag lang natin iwanan ang Biblia sa bahay. Amen? Amen? At kung young letters yung sagot natin, dapat masaya tayo gaya ng millionaires. Kasi nakatagpo tayo ng kayamanan. Amen? Kaya pagpasok pa lang ng Kristiyano, may dalang Biblia, dapat siya na yung pinakamasaya. Amen? Amen? Now, at mainit sana tayo sa pagdalo, sa pagtitipon, at mas gusto natin kasama si brother at si sister kaysa kahit kanino pa man. Amen? Kung letter C ang ating sagot. Amen? At lalong hindi tayo napipilitan dumalo sa simbahan kasi mapapagalitan lang ni Papa, ni Mama. Dumadalo tayo kasi alam natin ang kailangan natin salita ng Diyos para tayo mabuhay. Amen? Amen? Kung yan po ang ating sagot, kaya na natin magsakripisyo sa pagkakaloob sa Diyos. Yung iyong milk tea, hindi mo muna yan bibilhin. Kasi sabi mo, i-offer ko to sa Panginoon sa Sunday. Kaya lang, mas kaya natin bumili ng milk tea kaysa mag-offer. Amen? Nakakapanood tayo ng sine. Magkano sine ngayon? Right? Or, masigasig tayo sa paggawa sa Panginoon. Kung letter C ang ating final answer. Because the Word of God is priority to the one who has found the hidden treasure of the wisdom of God. Amen? Amen? It is always our first choice. Brothers and sisters, trusting the Lord means always reminding ourselves of what is true. Kung ano ang tunay o katotohanan, nire-remind natin ang ating sarili. Amen. At alam niyo po, kahit na hindi naalisin yung 50-50 Amen? Sasagutin na talaga natin ng maayos. Because, sabi po, ng Kawikaan chapter 3, 5-20, yung ating binasa. Nilagay ko ba dyan? Sabi po dyan ay, kaya huwag ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang mananakal sa sariling karunungan. What is the truth in there? That only God is reliable. Amen? That only He is dependable and not our own. Amen? Sabi diyan, siya ay sangguniin sa lahat mong balak. Lahat ng iyong balak. Lahat. Sabi nga, wag nating sabihin kay Lord na samahan tayo sa ating balak. Ibig sabihin, nagbalak ka na bago mo pa mag-inquire kay Lord. Sabihin mo muna kay Lord na, Lord, ano po yung balak mo? Ano yung plano mo? Then, isama mo ako doon. Dalhin mo ako sa plano mo. Amen? Totoo yun. Amen? So, we need to remind ourselves that, at sabi diyan, at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. That is true that God will never lead you astray. Hindi ko tayo dadalhin ng Diyos sa kapamakan. Totoo po yun. Amen? Sabi po diyan, huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos, lumayo sa kalikuan. Dahil sinabi din noon ng Biblia, ang pasimula ng karunungan ay ang pagkatakot sa Diyos. Amen? At sabi po, sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang tiisin, gagaling ang iyong sugat. The Word of God reminds us that God is the Creator. Na kung tayo ay may pangangailangan, siya ang source. Amen? That kung tayo ay nasa trouble, siya ang ating trouble releaser. Amen? Siya ang ating lawyer. Amen? When we are sick, He is the healer. Amen? When we are lonely, He is the comforter. And when we are grieving, He is the joy of our salvation. Amen? Amen? Sabi po diyan, si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng kayamanan. Pinakamainam na ani mo sa Kanya ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw. Sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Amen. This is a reminder of the truth na kapag pinarioritize natin ang Panginoon, tayo ay Kanyang pagpapalain. Amen. Huwag ho tayong maniwala na pagpapalain tayo ng Diyos, gayong wala naman tayong inihasik. Amen. Sabi ng Biblia, do not be mocked. You reap what you sow. Amen? Amen? And we shall reap a harvest
if we do not lose heart. Amen. Sabi po ng 11, aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin. Kung ikaw ay itinutuwid, huwag mababagot man din. Pagkat lahat ng mahal niya ay itinutumpak ng daan at ang anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Ang totoo po, ang pagmamahal ng Diyos, hindi lang lagi positibo. Ito may kasamang disiplina. Amen. Mapalad ang isang taong nakasumpong ng talino at ang taong nagsisikap, unawa ay nagtatamo. Higit pa sa pilak ang pakinabang dito at higit sa gintong lantay ang tubo nito. Basahin natin. Salin mang lalahas ay higit ang karunungan at walang kayamanang dito ay maipapantay. Mahabang buhay ang dulot ng kaalaman. May taglay na kayamanan at may bungang karangalan. Aliwalas ang landasin ng taong may kaalaman at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. Mapalad nga ang taong may taglay na karunungan para siyang punong kahoy na mabunga kailanman. Karunungan ang ginamit ni Yahweh sa paglikha sa daigdig. Sa pamamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit. Dahil sa kaalaman niya'y umaagos itong tubig. Pumapatak nga ang ulan mula doon sa langit. Amen. Palakpakan natin ang salita ng Diyos. The challenge for us this morning, what and who are our lifelines? Amen. Alam niyo po, sa game of life, may nananalo ng jackpot, meron din natatalo. Amen. Pero pag sa Panginoon, lagi natin siyang inuna, palagi po yung jackpot. Amen. The question today is, who is your trusted friend you call when you need wisdom? Sino ang tinatawagan natin kaagad? Do you listen to the crowd of this world or draw strength from Jesus Church? Kanina tayo mas panatag magsabi ng ating problema sa kapatiran ba o sa mga hindi naman mananampalataya o sa magazine or website or social media? When faced with a 50-50 question in life, what word of the Lord do you get wisdom from to come up with the best answer? Meron na bang naituro ang Diyos sa iyo na karunungan na pinangahawakan mo na sure kang ipapanalo ka niya sa buhay natin? Amen? Amen? Praise the Lord. Tayo po tumayo at tayo po ay magtalaga ng pagtitiwala sa Diyos.